Aries. Hello my dear Aries. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng May 27, 2026. Titingnan po natin kung ano yung mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago po ako magpatuloy or bago tayo magpatuloy sa ating reading, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay ng kanilang reading. Thank you so much. Sa mga napadaan po at napasilip lang sa ating channel, thank you so much for dropping by. And sa ating mga bagong subscribers, maraming salamat po sa pagsusubscribe, sa pagtitiwala. Sana po ay mag-enjoy po kayo dito sa ating channel at mahanap po ninyo yung inyong mga hinahanap. Okay, sana ay magabayan ko po kayo or magabayan kayo ng ating reading. So kagaya po ng lagi kong nasasambit o nababanggit, ang tanging hiling o dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let's go na tayo my dear Aries. Silipin na natin kung anong meron sa araw na ito. May 27, 2026. Let me see what is going on. First card natin is, you have become too difficult for me to handle. That's a big turn off. Okay. So ngayong araw na to, merong energy, tao, na parang hindi mo na siya nagugustuhan, na-turn off ka na, okay? Nakakaramdam ka ng pagkadismaya ngayong araw na ito. Posible naman, my dear, na hindi lang to tao. Pwede naman na konektado to sa isang bagay, okay? Basta parang walang gana, yun na nakukuha ko, my dear. Parang nawawalan ka ng gana, hindi mo nagugustuhan kung ano yung mga nangyayari, okay? So, tingnan natin, dagdagan natin yan. We have here, poker face, okay? Hiding the true feeling, okay? So, possible na ikaw to, hindi mo sinasabi, hindi mo pinapakita, okay? Pero dahan-dahan ka nang nadidismaya. Dahan-dahan ka nang nakakaramdam ng galit, ng inis, okay? Tungkol sa isang sitwasyon. Let us just call it sitwasyon, my dear, okay? Kung titingnan naman natin sa kabilang anggulo, kung ito ay tao, possible na poker face siya. Marami siyang tinatago, okay. Marami siyang nililihim sa'yo, okay. Hindi mo siya mabasa, hindi mo siya maintindihan, hindi mo alam kung paano siya pakikitunguhan, and nagko-caution ng energy, my dear, na na-turn off ka sa kanya. Okay, or naiinis ka, okay? Pero in the other side, baka hindi mo pinapakita, okay? Ikaw lang ang nakakaalam nito, my dear, okay? So, tingnan natin. Next card. We have here, binge. Alam ko, pinag-aralan ko ito noong nakaraan eh. Binge watching, okay? Para siyang binge watching, okay? Itong binge watching na to, okay? Sorry kung hindi ko siya napopronounce na maayos kasi sa totoo lang, nung nakaraan, medyo pinag-aralan ko talaga to. Binge, alam ko parang binge siya eh. Binge watching, B-I-N-G-E, watching, okay? So, pag naggaganito ka, my dear, it's more on watching a certain series, okay? Parang ganon, okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is probably you've been observing itong tao na to for a very long time. Okay? Pinag-aaralan mo talaga siya. Talagang, probably baka nag-gathered ka talaga ng mga information. Pero sad to say, sa dinami-dami mong
effort na ginawa para maintindihan at mabasa tong tao na ito, hindi mo siya mabasa-basa. So in short, yung turn off na nararamdaman mo ngayon is because of let us just call it, hindi mo makontrol tong tao na to, okay? Hindi mo alam kung, in short, para ka nakikipag-usap sa isang stranger, okay? Kahit sabihin na natin, my dear, na matagal na kayong magkakilala or matagal na kayong magkasama, nandun pa rin, my dear, yung pakiramdam na parang hindi komportable, okay? Na parang unpredictable tong tao na to, na anytime hindi mo alam kung ano yung gagawin niya, or maski ikaw parang nahihirapan ka na rin kung paano talaga siya pakikisamahan, my dear, kasi nandun sa moment na talagang super unpredictable nitong tao na to, as in super unpredictable niya. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa isipan niya. Hindi siya yung klase ng tao na, maski ako hindi ko siya mapaliwanag, kita mo, 'di ba? Hindi ko siya mapaliwanag kung ano yung klase na personality na meron siya. Okay. Basta ang nakukuha ko lang dito, my dear, is nag-spend ka talaga, my dear, ng maraming oras at maraming panahon sa tao na ito para makilala talaga siya, para malaman kung sino siya, ano yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya, ano yung mga bagay na nagpapalungkot sa kanya, ano yung mga strength niya, weaknesses niya. And probably baka meron mga times, my dear, na parang nararamdaman mo na, okay, kilala ko na tong tao na to. Pero biglang may mga surprises siyang bigla na lang inilalabas. Biglang hindi ko alam to, hindi ako familiar sa ganito. Yung parang ganon. Para siyang never ending na kwarto. Like, pagkapasok mo sa isang kwarto, akala mo ito na to. And then, malalaman mo na meron na naman palang isang pinto na nakatago dun sa kwarto na yun. And then, akala mo eto na siya. And then, after na naman ito, meron na naman ulit na isa. So, ganun yung nagiging rotation ninyo, my dear, na tao na ito. Okay? And, ang nakakaano dito, my dear, is talagang masyado kang nahook sa kanya na parang isang teleserye, no? Masyado kang nahook sa kanya na parang isang teleserye na talagang wala ka nang ginawa talaga kung hindi bantayan, intindihin, i-analyze siya kung ano pa. Kahit na minsan na alam mo na, okay, nandito na ako sa isang kwarto, sigurado ako, meron pang isang kwarto. Pero sometimes, meron pang isang pinto or meron pang isang kwarto sa likod ng kwarto na ito. It's more on parang, sometimes, nasaan yung kwarto na yun? It takes time. Alam mo yun, yung parang may certain of thrill and suspense lagi itong tao na ito. No, kahit na minsan you are really sure, my dear, na okay, may pasabog na naman tong tao na to. Mayroon na naman tong hinahanda para sa akin. Ngayon, you are getting ready, you are getting prepared, ayan na, ready ka na. And then, sinasabi mo, okay, anytime, pwede mo nang ilabas yung surprise mo, kung ano man yan. And then, hindi niya ilalabas. Most of the time, nilalabas niya dun sa mga time na hindi ka talaga ready. No? Kaya nagkukos siya ng matinding distraction or ng difficult na pakiramdam, na uneasy, difficult, unpleasant na pakiramdam sa'yo, my dear. Ibig sabihin, itong tao na ito is really hard to manage or really hard to control. So, yun yung energy ngayon, my dear. Kung sino man yung tinutukoy dito, my dear, there's a tendency talaga na parang nawawalan ka na talaga ng gana sa kanya. Okay? Let me see, my dear. Additional 3 cards tayo. We have here the energy of the Ace of Pentacles. Nai-stuck ka sa kanya, my dear. Hindi na ako nagtataka, di ba? Ace of Pentacles in reverse. Hindi na ako nagtataka kasi bakit? Nakapokus ka sa kanya, no? Para na siyang isang teleserye sa TV na inaabangan mo ng inaabangan kung ano yung susunod na episode. Okay? Yung parang ganon. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Masyado ka ng hook sa tao na ito. No? Hook na hook ka na talaga sa kanya. No? Pero lately, nakakaramdam ka na nadidrain ka.
Okay, nadidrain ka ng tao na ito. Okay? For some of you, is nandun ka siguro sa point na hindi ko siya gusto, pero bakit kinahanap-hanap ko siya? Hindi ko siya gusto, pero bakit naaalala ko siya? Yung parang ganun, naiinis ako sa kanya, pero bakit ganun? 'Di ba? Parang kumbaga sa pagkain, alam mo na hindi healthy, pero hinahanap-hanap mo. Kasi bakit? Na ano kanya doon sa certain loop. No, doon sa loop, my dear, ng mystery in suspense, para ka ngayon nagiging isang investigator. No, nag-iimbestiga ka, my dear. No, ano kayang lihim nitong tao na to? Ano kayang sunod na gagawin? Nahook ka doon. No? So, yun ang nangyayari. Nahook ka sa kanya, my dear. So, meron kang Ace of Pentacles naka-reverse, hindi to maganda. Kasi sinasabi, my dear, na probably baka napapansin mo ngayong araw na to na napakaraming opportunities, napakaraming magagandang bagay na nangyayari sa mundong ito na nasasayang mo ng dahil sa tao na ito. Okay? And maski siguro anong gawin mo, my dear, itong tao na to is just will evolve and evolve and evolve. Parang continuous evolution, my dear. Okay? And hindi mo talaga mapipredict. Kaya niya nagagawa na magbukas ng panibagong pinto or gumawa ng panibagong pinto sa, kunyari, isang kwarto. Akala mo dead end na yan. And then all of a sudden, bigla na naman panibagong pinto. Is because probably meron siyang mga tools. Meron siyang grinder. Meron siyang na kaya niyang basagin yung mga pader. Yung ganun, and makagawa na naman ng panibagong pinto. I hope nagigets mo yung ibig kong sabihin, my dear. Hindi siya magician. Hindi talaga siya yung klase ng tao na nagtatago or malihim. Okay. Siya yung klase ng tao, my dear, na willing siyang mag-grow. Okay? Hindi siya yung klase ng tao na gustong ma-stuck sa iisang lugar lang. Okay? Or matali sa iisang commitment or sa iisang relationship. Siya yung klase ng tao, my dear, na gusto niya mag-grow. Okay, so kung ikaw yung klase ng tao na mahilig kang mapag-obserba ka talaga, no? And you are curious, paano niya nagagawa yun? Paano niya nagagawa na meron na naman ako na-discover sa kanya na kaya niya pala? Baka naman kasi hindi niya kaya. No, for example, akala mo simple lang siya na simpleng tao lang, walang alam, walang talent. Magugulat ka, ay marunong pala manahi. 'Di ba? Pagkatapos nun, ay marunong pala siya magkarpentero. Ay marunong pala siya magtubero. 'Di ba yung parang continuous siya. Pero there's a possibility, my dear, na hindi naman niya talaga alam yun. Malakas lang talaga ang loob niya, my dear, na mag-try ng mga bagay-bagay. And kagaya nga ng sinabi ko kanina, my dear Aries, siya yung klase ng tao na ayaw niyang ma-stuck. Ayaw niya may stock. Kaya kung i-stock mo siya sa isang lugar, kukontrol mo siya, ima-manipulate mo siya, didiktahan mo siya, posibleng magpupumiglas siya. Okay, ngayon, I hope naiintindihan mo na yung personality ng tao na ito. Okay? Let me see. Additional cards pa po tayo, Aries. We have here the energy of the World card. World card is energy of happy ending. Okay? So, ibig sabihin, mag-e-end na tong connection na to. Let go mo na tong tao na ito, my dear, kasi hindi mo siya kayang kontrolin. Nag-i-evolve siya na nag-i-evolve. Araw-araw or every month, every second, nag-i-evolve siya na nag-i-evolve. And yung energy niya is too difficult to handle for you. Okay. May tendency siya na i-abandon yung isang bagay pag hindi na nag-work sa kanya. Ganun siya na klase ng tao, my dear. Okay. And yeah, ang problema, ang ano lang dito, my dear, kasi this is a happy ending yung World card, pero there's a tendency, my dear, na ang counterpart or yung dark shadow, my dear, ng World card is posibleng connected sa illusion. Okay? So, paano ko ipapasok yun dito sa reading na ito? May papasok ko yun, my dear, by una, aalis ka sa tao na to, pero hahanap ka ulit ng tao na kagaya nito. So, it is just going to be a repeated cycle ulit. Kasi remember, pagkatapos ng World card, babalik yan sa
pool card, which is the number 1. So, there's a tendency, my dear, kaya sinabi ko na ang world card is hindi lang talaga siya nakapokus sa happy ending. There's a tendency, my dear, na ang world card is connected din sa illusion. Ibig sabihin, you are repeating the same pattern over and over again. So, you need to be aware, my dear, na yung susunod na papapasukin mo sa buhay mo na tao is walang ganito na character. No, walang ganito na character. Kasi ang mangyayari, uulit lang ng uulit yan. And magkakaroon ka lang din na naman ulit ng mga same complaint, same energy, same frequency, same scenario, pare-parehas lang lahat. Ibang tao lang pero parehas lang. Okay? Stop attracting yung ganito na klase ng tao. Kung hindi ka suit or hindi ka, alam mo yun, parang hindi mo kayang i-handle yung mga ganitong klase ng tao, stop attracting yung mga ganitong klase ng tao and start attracting yung mga tao na talagang suit tayo, yung talagang match na match sa'yo, okay? So, we have here the energy of the world card, mag-e-end to, pero my dear, you just need to be aware na pag nag-end to, stop attracting or stop manifesting the same energy again, okay? Kasi baka nauulit lang to, paulit-ulit lang, okay? Let me see. Minsan kasi pag naranasan na natin maging isang investigator, no? Maging investigator, kagaya nitong ginagawa mo, na parang assign of investigator na rin to, kasi anong gagawin niya kaya susunod? Anong ganito, ganyan? Sometimes, parang namimiss natin yung ganun na ano, pero honestly, hindi siya healthy, no? Meron mga specific na lugar or sitwasyon na kinakailangan natin maging ganun, pero not all the time. Kung connected to sa energy ng isang partner or kaibigan, 'di ba? And ganito yung nangyayari na nararamdaman mo yun na turn off ka or na-drain ka or something, is better na wag mo nang hanapin ulit to, ha? I-cut mo na. Okay, let me see, my dear. Last card tayo. Aries, May 27, 2026. Let me see what is going on. We have here the energy of the 5 of Cups. Yes, magkakat na to kasi naka-reverse yung 5 of Cups. The toxic energy, the toxic, the toxic rotation, the toxic energy will end, my dear, sa araw na ito, my dear. Kasi talagang wala ka na talagang magagawa sa tao na to. Ganito na talaga siya, my dear. Baka hindi talaga kayo match. So, just let it go, let it go. But warning, my dear, coming from me, coming from the card, coming from our spirit guide, na please stop attracting the same energy all over again. Okay? Sana maging matinding lesson talaga sa iyo to, my dear. Okay? So, my dear Aries, ito ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, May 27, 2026. Kagaya po ng sinabi ko dun sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye!